guys, it's Jess again. So for today's video ay i-share ko po sa inyo yung travel experience ko po from Negros Oriental to Cebu province in this new normal. So ngayon po ay ika-9th day ko na po ng home quarantine dito sa province namin sa Cebu. So nag-LSI ako guys para makapunta ng Cebu or locally stranded individual. So kumuha ko ng mga requirements dun sa tourism. So since mayroon naman akong family dito sa Dalagat, Cebu, ay nag-LSI na lang talaga ako guys, kasi ito yung pinaka convenient na way, kasi pag yung ibang category mas mahirap kasi kahit na meron lang sana akong i-process dito sa PRC. And then yung una kong ginawa guys ay kumuha ako ng barangay certification dun sa origin na barangay ko. Ito ay 20 pesos lang sa amin. Ito ay nagpapatunay na hindi ako COVID patient nor PUM nor PUI. Tapos pinakuha ko din yung brother ko sa point of destination ko sa Dalagat, Cebu ng barangay certification na nagpapatunay na tinatanggap ako ng barangay captain. After nung kumuha ko ng barangay certification sa origin ko ay pumunta ako ng City Health para kumuha ng medical certificate. Ito ay free naman guys, pero pumila na ako ng maaga kasi madaming tao. Pero itong medical certificate guys ay nag-i-expire. So sa pag-travel, kailangan kumuha din uli ng medical certificate on the day ng pag-travel. So after dito guys, ay itong medical certificate ko at barangay certification ay sinend ko sa messenger ng brother ko at pinapaprint niya, tapos dinala niya sa LGU namin ng Municipality of Dalagat, kasama dun sa barangay certification na kinuha niya para kumuha ng LGU acceptance. So ito guys ang LGU acceptance ng municipality. Nakalagay dito is for swab at rural health unit and for home quarantine. So luckily dito sa Cebu, as of December, no need na po yung swab test pag pumasok sa Cebu province lang guys ha. So ang swab test is yung pagdating na. So after dito guys, may LGU acceptance na, is pumunta na ako sa PNP para kumuha ng travel authority. So yung travel authority natin need ng medical certificate at saka LGU acceptance. Hindi pwede na yung acceptance lang ng barangay guys. So hinintay ko muna yung acceptance ng LGU. So by the next day na ako nakakuha ng travel authority. So sa travel authority, meron dito guys yung mga dates ng date ng travel, point of origin, point of destination, tapos remarks kung bakit ka mag-travel. So dito guys, pwede lang tong kuhain ahead ng of course ahead ng travel. So December 11 ako nagkuha ng travel authority, pero yung travel ko ay December 14. So since yung uwian ko guys is Cebu province lang, south ng Cebu, is ayoko nang dumaan ng city kasi mas strict daw kasi sa city. So yung plano kasi dati is via Cebu City. So sakay lang ako ng Kokalung na barko, pero nag-change yung mind ko. Nag-search ako ng ibang way. So kasi yung Sambuan now guys ay naka-indefinite travel ban, so hindi sila nagpapapasok ng mga passengers. Sobrang strict ng Sambuan. Pero kasi guys sa Sambuan is mas madali kasi yung travel pag galing ng Tampi, San Jose to Bato, Sambuan.
nasa 30 minutes lang yung barge kaysa magbarko ako sa Cebu City, from Dumaguete City to Cebu City, 5 hours yung barko. So dito ako sa Sambuan guys, so naghanap ako ng mga paraan, nag-search ako ng mga group. Luckily guys, mayroong nag-comment na nakatawid daw siya from Tampi to Bato. Kailangan lang daw magpaalam sa Coast Guard ng Tampi. So meron siya nakalagay na number at yun yung kinontak ko. So yun yung Coast Guard ng tawag dito, Tampi. So nag-text ako na mag-travel ako ng ganitong date. So nag-ask lang siya ng LGU acceptance at travel authority. Sabi ko, meron na ako sir. So sabi niya, dadaan ka lang dito sa Coast Guard, magpatatak ka ng requirements mo bago ka kukuha ng ticket sa maayos shipping. So yun guys. So I'm so happy kasi mas less hassle kasi pag barge lang kasi mas madali kang dumating. Tapos yun na guys, so nang dumating na ako ng Dalaget, swab test na. So yung ini-imagine ko dati na yung mga nagsaswab, akala ko hindi ko yung na-experience, pero na-experience ko pala. Medyo masakit siya guys, pero okay lang, maluluha ka after. Tapos luckily this week, December 14 kasi ako nag-travel guys, so this week lang dumating yung result. Last week ay negative naman yung swab test ko. Tapos so meron na lang akong 5 days sa quarantine na natitira, so sana matapos na guys para malakad ko na din yung mga dapat lalakarin. So yun yung experience ko guys. Sana ma-okay na tayo at mabalik na sa normal kasi hassle talaga guys. Kasi normally pag uwi ako ng Cebu, mag-ano lang ako, fast craft from Sibulan to Santander, Cebu. 15 minutes lang kasi yun guys. Yung fast craft, tapos every hour pa talaga may road or may trip. So pagdating mo dun, makasakay ka agad. Ngayon medyo hassle talaga. So sana by 2021 ay back to normal na tayo guys. So yun, kailangan lang talaga ng sobrang habang pasensya pag nag-travel sa mga requirements. So yun lang guys, I hope na makatulong to guys na sa mga mag-travel from Negros Oriental to Cebu Province. Kasi pag Negros pagpapasok ng Cebu Province as of December 2020, hindi kasi masyadong strict guys, no need na ng swab test. Pero sa Cebu City daw, sabi dun sa mga nababasa ko sa group, ay strict. And then yung pagbalik na naman guys ng Negros Oriental, since tumaas kasi yung cases dun, so medyo mahirap talaga yung pagbalik. Pero tingnan lang natin guys kung anong mangyari. Pero thankful lang din ako kasi tawag yan, na okay lang din naman at na timing din na Christmas and New Year. So parang yung quarantine ay nasa bahay lang din, okay lang. So yun lang guys, have a Merry Christmas and prosperous New Year to all of us.